Broad Coalition files second impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Isang malawak na koalisyon na 74 na nagrereklamo mula sa iba't ibang sektor ang nagsampa ng impeachment complaint noong Miyerkules, December 4 sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa betrayal of public trust sa maling paghawak ng 612.5 milyon na confidential fund. Ang walang pakundangan na paggamit ng Vice Presidente sa mahigit kalahating bilyong piso sa confidential na pondo, partikular na hinalang pagbuksa ng 125 milyon sa loob lamang ng 11 days sa pagtatapos ng 2022. Ito ay kumakatuwan umano sa isang matinding pagtataksil sa tiwala ng publiko, ani dating Bayan Munam, Congressman at Bayan Chairperson Teddy Casino. Ang Commission on Adult mismo ay nagmarka ng mga paggasta na ito bilang napaka-duda-duda at hindi alinsunod sa batas at mga alinanawagan sa pagkasino ng mabilis na aksyon mula sa Kongreso na nagsasabing ang mga mamamayang Pilipino, lalo ng ating mga nagbabayad ng buwis na nagdadala ng pasanin sa pagpupondo sa mga operasyon ng gobyerno ay nararapat na magkaroon ng pananagutan mula sa kanilang pangalawang Samantala, tutol naman ang ilang mga senador sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi bababa sa 4 na senador, sina Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, Senator Nancy Binay, Senator Ejercito at President Mig Zubiri ang hayagang tumutol sa impeachment proceedings kasunod ng pagsasampa ng 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binanggit ng mga senador ang mga alalahanin na magdudulot ito ng pagkabahabahagi at makagambala sa paggigiit ng bansa. Maglalabas din ng formal na media advisory, kaya din po siya hindi talaga matatakan kung kailan kasi meron po tayong mga leaders ng iba't ibang organizations na actually naghahabol na gusto din talaga nila may maging bahagi sila ng complainants. Ganun na po talaga ka-porsigido yung iba't ibang mga sectors na maging bahagi ng pagsisimula nitong formal proceedings ng impeachment. Kaya hanggang kaya po gusto po naming ma-entertain din talaga sila, whether mga youth leaders yan, urban poor, religious sector, at iba pa, para mapasama, para kapag na-file natin, ibig sabihin ay malapad po yung representation ng iba't ibang mga grupo and sectors na kasama dun sa maipa-file na impeachment complaint na i-endorse ng Makabayan Coalition. So, ibig sabihin po talagang on-ground pala kasi panawagan to impeach the Vice President? Yes, ngayon po ay dumarami ang mga kababayan natin na nagiging aware tungkol dun sa issue ng confidential funds at paano ba dapat sumagot at managot yung ating mga opisyal. Maging po yung mga dating matatawag pang supporters ng Vice Presidente noong nag-meltdown po siya sa isang press conference. Kahit po sila ay nagtataka na rin bakit ganito yung nakaupong opisyal. Nakita po nila na hindi forever dapat na untouchable yung mga opisyal. May hangganan dun sa kanilang impunity at darating din naman talaga ang panahon na mamumulat yung ating mga kababayan at magdedemand na rin ng mga kasagutan sa kanilang mga tanong. Oo, ibig sabihin po, meron po kayang pagkakapareho o meron po kayong something different to offer doon sa impeachment complaint na coming from Makabayan Coalition? Dahil iba yung set ng mga mag-file ng impeachment, magkakaroon niya ng similarities, magkakaroon din ng mga pagkakaiba. Ang gusto nating tutukan doon sa impeachment complaint na may ipa-file and eventually ay endorse din natin ay kung paano ba talaga hindi nagpakita ng pagiging katiwa-tiwala ang Vice Presidente sa simula pala ng kanyang termino. Kasi malaking red flag na sa atin na hindi pa natapos yung unang half year pa lang niya. Doon pa lang ba ni-request na niya yung 125 million pesos na confidential funds na nagastos in 11 days. At nung simula pa nga lang, di ba, kukunti pa lang
yung mga mababatas na nakita na merong mali doon. Pero dahil nagpursige tayo, tinulak natin ang pag-usapan yun, fast forward, umabot tayo sa ganitong punto na okay, nabigay yung pera, tapos okay, hindi naman talaga pala nagastos ng tama. So, ibig sabihin na we've come to this point na well, sana hindi natin narating yung ganitong point, di ba, na may naupo pa na magwawaldas lang din ang pera ng bayan, pero then again, since we've been here, edi gawin natin kung ano yung kailangan gawin. So, naupo siya, gumawa ng mali, kung hindi naman na dapat pang magtagal, edi dapat nang matagal. Yes po. Yung impeachment process, tingin nyo, aabot po ba ito? Yung impeachment complaint sa yung base sa proseso na alam po ninyo? May oras pa ba? May panahon pa po ba? Well, tingin ko dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon, tapos merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13 after nung holiday break. So ibig sabihin may ganung panahon pa para sa mga senador na upuan din talaga ang impeachment complaint na ipo-forward ng Kamara, assuming nga na ayun susulong siya. And we owe it to the people. Trabaho po natin yung asikasuhin talaga ang anumang impeachment complaints na maipa-file. Tingin natin hindi siya waste of time kasi kung waste of time siya, bakit nasa konstitusyon na merong nakalagay kung paano ba dapat isagawa ang isang impeachment? Yan. Thank you. Congrol, you did mention may panahon pa, pero when it comes to suporta, may suporta naman po ba from the lower house, 1/3, despite the text message po ni Pangulong Marcos sa kanyang allies na parang discouraging ouster moves against the Vice President? I can speak in behalf sa mga colleagues natin, lalo na we are in the minority bloc, na ilan lang din lamang at ang kalakhan talaga ay bahagi ng supermajority. Pero kung personal na pagtingin ko lang din, ako tingin ko ay merong posibilidad na maaprubahan din naman ito ng Kamara. Given yung naging exhaustive na mga hearing ng Blue Ribbon Committee, yung mga naging incisive na tanong ng ating mga kapwa mababatas at yung nakuhang mga sagot, or even yung mga hindi direct na mga pagsagot na nag-indicate din naman ng pag-evade dun sa accountability sa use of public funds. Lahat po nang yan ay naging mga batayan para mag-gauge natin ang responsibility ng nakaupong Vice Presidente. At nagtiwala din naman tayo na nakinig, nakialam, kahit yung mga kapwa mababatas natin na personally ay hindi nakadalo dun sa mga hearing. Kaya kung 1/3 at 1/3, tingin natin ay merong chance na maaabot natin yung ganong bilang. On the procedure lang po. Kasi may nag-file na po yesterday ng unang impeachment complaint. Pag na-refer na po ba ito sa committee before kayo mag-file ng impeachment complaint ninyo, hindi na po ba ma-entertain yung inyong complaint? Ganun po ba? That would depend din dun sa aabutin. Kasi, for example, kung meron ng sinimulang talakay yung isang committee, tapos hindi pa naman niya nasarahan yung kanyang mga hearing, at meron pang pumasok, pwede at pwedeng incorporate yun or emerge dun sa ano na yung mga present na pinag-uusapan. So actually, since nandito na rin naman tayo, kung meron pang ang ibang mga kababayan din natin na gusto mag-initiate ng kanilang sariling impeachment complaint, ay ini-encourage po natin yan. Ibig sabihin, merong i-endorse o makabayan coalition, pero this doesn't stop us from expressing our solidarity dun sa iba pa nating mga kababayan who might
have other angles or other points na gusto nilang ilagay sa kanilang articles of impeachment, bahagi po ito ng demokrasya. Gusto natin hikayatin talaga yung mas maraming mga pwedeng mag-file. Para, ayun, kung marami nga, edi lahat ng yan ay pwede i-consolidate sa appropriate committee. For the record lang, ano po yung lumalabas na parang main grounds ng inyong i-file na impeachment complaint? At tatlo lang po ba ang mag-endorso na congressman? Sa iba pa po ng mga people's organizations na set na endorse ng Makabayan Coalition, edi yun, nandyan po una kung paano talaga ginamit ang actually hindi lang confidential funds, pero maging yung regular funds din ng Office of the Vice President tsaka ng DepEd, lalo na din yung dalawang agencies na hinawakan ni ng nakaupong vice-presidente. Tapos kahit dun sa regular funds nga, yung napakabagal ng paggamit ng pondo, hindi may paliwanag sino yung mga beneficiaries, yung mga expired na mga gatas, yung mga laptop na hindi na-deliver. Lahat po na yan part ng totality ng pagiging hindi niya katiwa-tiwala na magtagal bilang public official. Tapos, bahagi din po ay yung hindi niya paggampan sa kanyang responsibilidad na magpaliwanag kung paano niya ginastos yung pondo. Kasi hindi pwedeng nag-request ng budget, hindi ginamit ng tama, tapos parang bahala na tayo kung paano ititreat yung kanyang naging performance, di ba? Tapos, parang, simply po, parang ang kapal ng mukha na magre-request ng funding for the following fiscal year, di ba? Nang hindi nga nag-explain paano nagamit yung pondo. So, bagay din po yun. Kasi hindi po option, pero duty yung magpaliwanag paano ginamit yung funds. And yung isa din, ay yung hindi niya pagrespeto sa separation of powers ng iba't iba mga ahensya, yung hindi paggalang sa Kamara na compose ng mga halal na mga kinatawan ng ating mga kababayan. Bahagi din po yan ng ating pagtingin na kung merong high official na hindi nire-recognize yung tasks ng bawat branch of government, hindi po yan magandang ehemplo, hindi lang sa kabataan pero sa mga kababayan. Yan po yung mga main points.